Mas pinili niya yung boyfriend niya kesa sa akin kahit mas matagal na kaming friends. Pero, girl, karma is a may na-experience ako, pero natulfo na din siya. Pero happy for her na natulfo na siya. Hello everyone and welcome to Para Po, a When in Manila podcast. So each episode, meron tayong single question na itatanong natin sa ating When in Manila squad para makita natin ang kanilang mga stories and pwede tayo mag-react sa most insane answers that they have. And by the way, this episode is brought to you by the Honor Magic V6. Syempre, parang hindi ako lonely today. Meron tayong friend na kasama sa ating podcast for today and this is our very good friend, Jai Agbanga! I'm honored to be here. I love it! Sakyan sa banga. And by the way, for this episode, I'm Sky Gavin and I will be your host for this podcast episode. So super interesting ang topic natin today. Oh and I'm my. sure everyone can relate. What's the biggest friendship red flag that you ever experienced? Naku! Oh my, I think lahat makaka-relate. For me, ang biggest red flag talaga sa friendship, if kada magkita kayo, ibang tao pinag-uusapan niyo. Oh my God. Nakaka-drain! Kasi sa life ko, parang, di ba, 30s na era, parang nakakapagod pala pag palaging tao na lang, lagi na lang kayo alam mo yun, nakakapagod on my part ha, ewan ko sa inyo. I think okay lang na mag-uusap, pero pag palagi kayo nakikita na palaging tao yung pinag-uusapan niyo, parang it's too draining. You know, wala namang goodness na babato sa life mo. So ako, yun ang iniiwasan ko recently. I think it's also an age thing. Yes! Pag mas matanda ka na, mas wala ka ng pakialam. Oh, I like it ha. Totoo yan. Diba? Kasi as we age dapat, mas inner peace na yung hinahanap natin. Hindi na yung problema ng ibang tao. Kaya ako, iniiwasan ko na yun. At saka talagang may mga tao na mahilig mag-open ng topic about sa ibang mga tao. Parang gusto nila maghanap, ay hindi naman sa lahat ha, pero I mean, gusto nila maghanap ng, parang mafe-feel nila na something bad sa person, na kahit wala namang ginawa sa'yo, na mafe-feel bad ka rin. Parang, kilala ko yan. Ako, to be honest, makikinig ako, pero, alam mo, pag too much backstabbing, nilalagnat ako. Totoo. Promise, parang sama na pakiramdam ko. Alam mo, actually, totoo yan. Minsan, Diba? pag masyadong madaming negativity Oo. na na-absorb yung katawan mo, parang feeling mo magkakasakit ka. Ay, nagkakasakit ako lagi. At saka naliligo ako ng salt. Nag-salt bath ako. Pag masyadong Para mawala negativity. yung bad energy. Oo, totoo yan. Gawin nyo din. Meron talagang mga tao na pag ganyan, ako iniiwasan ko siya, not for the reason ayoko makipagchismisan because Yes. of course, I also love chismis. Yes, me too. Pero, Good chismis. Pero, ang iniisip ko naman dyan, pag yung taong yan, palaging nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa ibang mga Yes. tao, ibig sabihin, may Backstab ka din. yes, may sinasabi rin silang masama tungkol sa'yo. Kaya ako yan, kinakabahan ako sa kanya. Kasi for example, super close mo, tapos sinabi niya something bad about you. Na, oh my goodness, for sure na hindi niya ako masyadong close. Mas marami siya sinasabi sa akin. Oo, so nakakatakot yung ganong personality. So, iwas-iwas ha. Ako, I like friendships na kayang madala sa fitness. So, parang good influence sa life mo. Oo, minsan ako naman pag nagkakwento sa akin, parang oo na lang Ako din. Kasi parang ayoko na mag-input. Ako, syempre, magsashock ka lang, wow, totoo? Pero hindi na masyadong OA na parang bibigyan ko din ng another chismis. And syempre, dahil may ganito tayong mga kwento, of course, our readers for sure have their own kwento. Oh my So, gosh. nag-post tayo sa Facebook and Instagram kung ano yung pinakamalaking red flag that they experience. Ito yung first. They don't clap when you win. Ay, totoo! Na-experience ko na yan. For example, something good is happening sa life ko. Parang nawawala sila. Pero pag may problema ka, na parang down na down ka, or haggard ka, or nagpangit ka unti, parang dun sila na parang, oh, okay lang yan. Pero pag sobrang happy mo at successful, at sobrang ganda mo, nag-glow up ka, ayaw nila, hindi na sila nagre-react sa'yo. Actually, yan yung isa sa mga pinaka-common na Oo red nga, flag red in flag. friendship. So, for our second answer, kahit sino magsalita, never nawala si ako nga eh. Oo! Yan, yung tipong sa lahat ng nasi-share, ma-experience rin siya na same scenario. Yung nagtawag ka ng grupo para mag-vent, tapos mas mabigat bigla yung sa kanila. Ay, Considered problem solve yung sa'yo kasi mas mabigat daw yung sa kanya. Ang hirap ng friendship na akala nila yung kailangan mo is, diba, for example, nagkita-kits naman tayo, problematic ako. Pero minsan, parang kailangan mo lang ng someone who will listen lang talaga eh. Pero yung iba talaga, parang mas dinadagdagan pa yung napahirap mo, nasistress ako sa ganyan. Ang mas sa akin, yung palaging siya din. Kahit anong kwento, ako nga, Mas malala nga ako. Di ba Oo, parang ganon. Sige, ikaw naman yung bida. Stress din yung mga ganong kinds of friendship. Kasi Totoo. parang mas important sila kesa sa'yo. Dapat give and take yung Tama. friendship na ganyan. Compromise, Char. Parang relationship lang yan. Ayan, at hindi lang pala
pala, relationships ang may back burner. Wow, may kanta si Nikki about that. Charing. Pati rin pala sa mga friendships, kasi ito yung isa pang answer nila. Bakit pag sa iba kaya, pero sa akin hindi? Literal na ginawang back burner, kakausapin ka lang pag may kailangan. Pag nakahanap na nung taong mas may makukuha sila, binabaliwala ka na. Oh my, normal yan, normal. To be honest, Alam mo ano tawag ko dyan? Ano? User-friendly. Oo! Kung saan lang kung may kailangan sila. For example, long time, hindi na kayo nag-chat, hindi na kayo nang-hangout. Tapos bigla lang hihingi ng pera. Alam mo, napitin ako sa ganyan. Utangin. Hindi lang naman yun sa pera. Hindi pera, halos lahat diba? naman. Gusto nilang makasama sa'yo kasi makakapunta ka sa freebies. ganito. Oo nga. Mas lalo na sa'yo. Kasi syempre, akala nila kasi yung kung work mo, parang easy lang para sa'yo lahat. Oo. Kung hindi nila alam na pinaghirapan mo bawat na-achieve mo ngayon. Yes, exactly. Hindi nila nakita kung ano yung mga ginawa mo to achieve those Tama. things. Ako, pinaka-hate ko sa ganyan, yung pag na-realize mo na sa sarili mo na, ay, parang ginagamit yata ako ng tao. Oo. So, mag-start ka na mag-set ng boundaries Totoo. mo, di ba? Tapos pag nag-set ka na ng boundaries mo, No, nagagalit sila. Oo, Kasi ikaw yung mali. Tama. Sabihin nila, ay, big time na kasi Oo, yan si Jai. Parang sabi ko, di mag-ano ka din, magtrabaho ng maigi. Para meron ka din nung meron Oo, ako. oo. And that's also a good kind of friendship Tama. na sasabihan mo yung friend mo na, ito yung mga ginawa ko para ma-achieve mo din Oo, siya, ako di ba? kasi, totoo, mas maganda yung friendship na minamotivate mo din siya para to be better. Hindi yung parang iniinggit mo lang lagi lahat. Tsaka if you worked hard for the things that you have, yung mga blessings na binigay sa'yo ni Lord, Tama. syempre gusto mo naman na ipakita sa mga tao na ito yung mga na-achieve ko. Deserve mo naman yun. Yes, Hindi deserve naman mo yun naman mayabang. I think yun. deserve mo yun. Tapos mangungutang sila sa'yo. Ay, naku. Tapos i-ghost ka nila pagtapos. Oo. Hoy! my- So, ang next natin is yung friendship na nakikipagkompetensya sa'yo. Feeling nila, kalaban ka nila. Okay lang maging competitive ha. Good competitive in case na parang gusto mo to be better, na parang you push yourself so much, okay lang yon. Pero may mga competitive kasi na parang gusto nila laging lamang sila sa'yo na wala na sa lugar. Kasi may mga friendship naman na gagawin nila is dadaling ka naman nila sa level nila. Oo Diba? naman. Na Yun parang, yung good kinds of friendship. na parang for example, marathon akong i-join, Mm. running. Uy, sama ka sa akin, kaya natin to, gawin natin to. Parang ganun, yung motivate them to Oo. be better. Hindi yung parang, ay okay lang, wag na. Hindi mo naman, parang ganun, parang discourage ka nila. Ayoko ng ganun. Tsaka dapat happy ka sa ibang mga tao. Oo. Sa mga achievements na pinaghirapan nila. Oo Meron talaga mga taong maiinggit at maiinggit sa'yo. Parang pag mas malakas ka na, ayaw na nila. Oo, tsaka mas lalo sa material things. Oo. I think yun yung isa sa mga naging major problems sa mga tao ngayon. Oo. Yun naiinggit yung mga tao sa material things. At saka, for example, sa mga, minsan kasi social media is a lot. Like, for example, Yes. sa mga post mo, akala nila super easy lang na parang, lahat naman kumukuha mo, pero naiinggit na sila na parang, kaya mo naman yan, libre naman yan eh. Ha? Hindi mo alam kung anong ginagawa ko para ma-achieve ko yan. Lahat ng trabaho ko, for example, ng mga bawat pinopost ko, pinaghihirapan ko yan. Ginagawan ko ng script. Akala nila, madali lang. Puro libre yung ginagawa Pero hindi nila alam, hirap gumawa ng magandang video ha, at saka quality ha. Oh, agree. Tsaka pinagtitrabahuhan yan talaga. Hindi yan basta-bastang binibigay sa atin. Akala ng mga tao yung mga freebies, di ba? Para, Oo. okay, sige, sa akin na to. Hindi nila alam kailangan natin mag-shoot, mag-script, Oo nga. mag-edit, di ba? Ang dami pa natin ginagawa Tama. for all those things. At speaking of things, eto, para ma-achieve na ibang mga tao yung mga things. Yes. Ang kanilang mga gustong ma-achieve sa life. Nangungutang tas nag-ghost pa kapag sigilan na. Ay, alam mo, ang galing ng mga nangungutang, ang manipulative. Parang maaawa ka sa kanila, tapos nagpo-post sila sa beach. Gano'n sila, te. Ikaw yung pera mo pala. Pera mo yung pinang-bitch nila. Hello, oh my gosh. May na-experience ako, pero natulfo na din siya. Pero happy for her na natulfo na siya. Kasi ako, hindi Wait, so nangutang siya sa'yo, tapos natulfo siya? Oo, pero hindi lang pala ako inutangan. Ang dami namin, pero mas mablaki pa sa iba. So, ang iba yung nagpatulfo. Kasi, Oy, kilala ko to? iba, ano ba ito, ma? O parang a few years ago, pati bata pa ako, nautangan na ako, ma. Tanga-tanga din ng bata eh. Pero, alam mo, ang na-realize ko lang, pag masyado mo pina-fight na parang mag-ano ka na, nagsisingil ka na, nakakapagod din. Inner peace mo talaga yung target. Yung parang Oo. ikaw drain na drain ka. So, ang na-realize ko, karma talaga, may perfect timing talaga. So, ako, I believe na pag may ginawa sa yung masama, ay nako, time will tell na lang. So, ako, hinahayaan ko na lang. So, sabi ko, okay, lessons learned na yan sa akin. I work hard talaga. Pero, girl, karma is a
So, I'm happy for her. Tsaka I'm happy timing for herself. talaga, hindi mabilis yung karma. Oo. May ano kasi, may May timing listahan. talaga yan. May listahan kasi yung karma. Nakapila doon yung mga masasamang tao. Ako hindi ako nagpapautang kasi di ako marunong maningil. So, masyado ka mabait. So pag may nangungutang sa akin, sinasabihin ko, ay, sorry, hindi kasi ako nagpapautang Pero pag may mga friends na nangungutang, ganyan, na alam kong kailangan talaga nila. Totoo Gagawin ko, sige, bibigyan kita, let's say, ng 5,000. Pero alam ko na hindi na mababalik. Hindi, pero alam ko hindi na mababalik. Hindi, more of, babayaran mo siya sa akin by 2 gives, 3 gives, gano'n. pwedeng gano'n, o kaya mag-work ka for me. Pwede. O kung meron pag kailangan ko ng mag-assist sa shoot, o Uy, kaya ang ganda. kailangan gano'n. Uy, good diba? advice ha, na parang may kapalit yung utang. Oo, so parang Totoo. hindi siya utang. Parang in-advance niya lang yung sweldo niya sa'yo Ay, for totoo. something. Parang once or 2 times ko nagpautang, ganun yung ginawa ko. Kasi nahihiya akong maningil. Oh my. So sasabihin ko na lang, sige, meron akong shoot next week, tapos kailangan ko ng ganito. Para lang mamayos. Yun na lang yung bayad mo dun sa At saka parang hindi ka inutang din mo. stress. Totoo yan ha. Tsaka at least pinaghirapan nila Hala, oo. yung perang hiniram nila sa'yo. Okay, so ito, meron pa tayong ghosting entry. 10 years kaming BFF, tas bigla akong ni-ghost. Sabi nila, baka matagal na siyang may secret animosity sa akin. Bigla na lang nawala. Ay, hello. May ganong, actually, may mga ganong friendship. Talaga? Oo, yung akala mo super close kayo, tas biglang Dahil wala. nagka-jowa? Mga ganun. Siguro marami naman ding reasons. Yung sa akin, personally, sobrang tagal naming friends. Uy, Talaga? kilala mo yata to. Totoo. Tapos, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Bakit? Hindi ko alam. Tapos, after a while, nag-message siya sa akin, pero mga months after. So, nagtataka ako kasi nung parang may pinagdadaanan siya, pinadalan ko pa siya ng food sa office kasi parang sad siya, ganyan. Tapos, di siya nag-thank you, ha? Naghanap ng thank you. Di siya nag-thank you. Tapos, parang a few months after, nag-message siya sa akin na masama pala yung loob niya about something. May work-related. Tapos, sabi ko sa kanya, di ba friends tayo? So, sana, sinabi mo sa akin na masama pala yung loob mo. Tsaka napigilan na agad yung sitwasyon. Oo. Hindi yung parang silent treatment. Ang pangit ng silent Tapos naisip-isip ko, kung totoo tayong friends, sana napag-usapan natin. Kasi kung Totoo. friends tayo, di ba, pwede nating pag-usapan ng maayos. Kasi ang real friends talaga is makakasabi sa'yo ng masakit. Kasi Yes. yun ang katotohanan at saka iko-correct ka nila. Kasi pag hindi nila kinokorek yung mga masama mong ginawa, hindi sila true friends sa'yo. Oo, I believe. kasi hindi ka nila tunutulungan maging better. Totoo. Diba? Hindi na kami ulit nag-usap. Tapos fast forward, this year, almost 10 years din kaming friends. Tapos nakita kami this year. Tapos sobrang awkward. Oh my God. Tapos after nun, parang ngayong year ako na sad. Hindi years ago nung natapos yung friendship. Ngayon ako naging sad kasi yung feeling pala is strangers na kayo ulit. Pero nung iniisip mo, grabe, sobrang close kami dati. Tapos ngayon, parang nakita mo siya. Awkward, pero may parang konting heartbreak na, ay, hindi na pala kami talaga friends. Alam mo, feeling ko, ikaw lang nag-cherish ng friendship. Kasi, kung ganyan na friendship, hapaw lang yan. Anong hapaw? I mean, for example, sa'yo, Mababaw. mababaw. Okay. Sorry. Feeling ko, mababaw lang yun yung friendship sa kanya. Kasi ikaw, kung super heartbroken ka at sa kanya wala lang, meaning, sa kanyang pananaw, hindi talaga friendship. Tsaka sa dahil kanya. hindi niya ako kinausap nung after niyang sumama yung loob niya. Hindi, tsaka pero kasi pag friend mo, kahit toxic sila, hindi mo agad na nakikita dahil friends kayo. Na minsan, aminin natin to, dahil pag close friend tayo sa isang tao, minsan inaano natin sila, binibaby natin sila. Kasi- pero hindi natin sinasadya. Oh my gosh, parang empath tayo masyado sa kanila. Oo. Tsaka kasi parang dahil friends tayo, sige, okay lang yan, girl. Oo. O kaya kunwari, Tolerate. galit siya sa ibang tao. Pag kunento niya sa'yo, galit ka din. Parang, gusto mo suntukin ko? Gano'n. Siguro nung bata-bata pa ako, Oo. na parang ready ako makipagsuntukan kahit Totoo. walang ginawa sa akin to. Pero ngayong matanda na ako, parang nirealize ko, kung walang ginawang masama sa akin yung tao, Totoo. hindi ko kaya magalit sa kanya. Ako, na-realize ko, actually, as we age, magmamature ka talaga, na-realize ko din yan. Dapat meron tayong boundaries when it comes to problems. Tama. Yung problem mo is your problem. I'm here for you, I'll help Listen. you, ganyan. Pero hindi ibig sabihin ako yung magsusolve ng problem mo. Totoo, tama. Kasi iba feeling nila pag friends kayo, dapat tutulungan mo siyang isolve yung problems. Pero it takes away their opportunity to learn from that experience. Tama. Kasi minsan, hindi na naman na-realize na sila din may problema di ba? Ay, tama yan. Hi! Actually, mas
kailangan siguro ng friendship na listener na compare sa nagbabigay ng advices, na-realize ka. Kasi iba pala yung power ng listening ng friend. For example, kahit wala siyang advice at nakikinig lang siya, mas comforting yun. Diba kahit wala siyang input, pero nag-listen lang siya, tapos okay ka na, sige lang, mawawala din yan. Parang mas okay pa sa akin yun. Kesa sa marami pang sinasabi. Oo, na parang mas nagagalit ka lalo. Ako, ang problema ko naman as a friend, ito yung red flag ko. Pag may nagkakwento sa akin ng problema, sinosolve ko. Uy, actually, red flag ko din yan. Kasi empath nga ako. Empath tayo siguro na parang na-affected ka, sinusolve mo na parang gagawan mo ng paraan, pero in a good way na paraan, hindi mo aawayin yung kaaway. Parang gagawan mo ng solusyon to be better. Pero na-realize, nakakapagod, no? Na parang hindi ko naman to problema. Bakit ko pinoproblema? Tapos ikaw pa mag-iisip, mag-worry ka pa. Kaya, naku, wag na natin gawin, ma. Kasi minsan yung para ang tagal na natin tong pinag-uusapan eh. So Oo. parang isosolve ko na nga. So ito yung gagawin mo para matapos na to. Oo. Minsan ganun yung feeling kasi. So ako, yan yung red flag ko. Alam ko yun sa sarili ko. Kasi minsan yung sinasabi sa akin ng mga friends ko, pwede naman makinig ka lang. Nagbibigay ako ng mga solutions. So ito, plan number 1. Ito yung gagawin mo. So dahil mahaba-haba yung next nating answer, dito natin basahin sa ating Honor Magic V6. Social experience. Aslang. Okay. So ito sabi, I used to have a friend na mahilig mang badmouth. Lahat napapansin niya at lahat nilalait niya. As the introvert one in our friendship, akala ko it was just her way of being straightforward or prangka. Mas okay naman daw kasi yon kesa kinikim-kim niya yung feelings niya. Pero it got to a point na I felt na she was being too much kasi pati mga friends namin sinisiraan niya na sa akin. Thankfully, hindi na kami nag-uusap ngayon, pero I have a feeling na kung paano niya binadmouth yung friends niya sa akin. Binadmouth niya rin ako dun sa new circle of friends niya. Oh my. Di pag-usapan na natin yan kanina. Oo. Totoo. So, this is also a very common Totoo thing. yan, normal. Kasi to be honest, may tamang prangka eh. May Mm-mm. prangka kasi na parang sobrang mean talaga, like insulting lagi sa mouth na lumalabas. Yun yung pangit na friendship. Na parang bawat angle, lahat pinagsasabihan yung pangit mo, lang pangit, sino ba yan? Parang Oo. ganun. Ayoko na, no? Tsaka mas lalo in front of other people. Oo. So, minsan sa mga event, sasabihan ka niyan, uy, ang pangit naman yung suot mo, ganyan ka. Oo. Tapos maraming mga tao. So, mas nakakahiya. Totoo. Instead na, Oo nga. parang may dumi ka sa Iko-correct. ganyan, Totoo, diba? iko-correct ka niyan Oo. alone. Gusto niya yun. Totoo. Kasi parang high and mighty yung feeling mo. Oo, may ganun talaga na high and mighty. Gusto talaga itaas. Tindig ako, naku, kaya nga minsan sa events, 30 minutes lang ako. Hi, hello lang. Ay, hello. Kasi ang hirap pag Oo. mas marami ding tao, mas Totoo. parang mas nilalagay mo yung sarili mo sa situation na mas titingnan ka nila, Totoo. mas marami silang masasabi sa'yo, Totoo. ganyan. Tsaka meron talaga mga friends na gano'n, mahilig manlait. Ako, ito yung palagi ko sinasabi, we're grown-ups. Tama. Let's communicate. Tama. At saka, ikaw ba, makakatulog ka ba ng parang may kagalit sa mundo? Ako kasi ayoko ng ganyan na parang nasistress ako. Kasi ang dami ko na nga sinistress. Ikaw, isistress mo pa ako. Ako din, hindi ako Diba? nakakatulog pag ganyan. Hindi ako nakakatulog kasi as a good friend naman, na parang ang gagawin ko na lang sa'yo is parang to be better na lang. Hindi yung parang igagawan pa kita, lalagyan pa kita ng input Oo. para lumala. Iniiwasan ko na talaga Parang sa amin sa When in Manila na team, ang meron kaming sinasabi palagi na parang scold in private, pero in public, kailangan good things yung sinasabi mo. Tama. Parang ganyan, pag maraming tao, hindi man kita sasabihan na pangit ka, pero pag tayong dalawa na lang, pangit mong outfit mo today. Totoo, Ganyan. totoo. Tama Pero yan. Napapahiya. Tsaka dapat honest ka din Totoo, kasi. tama. Pero yung honesty mo dapat nasa lugar. Oo, totoo naman, may honest, pwede naman maging frank ka, maging honest sa Oo. lahat ng bagay. Kung sa lugar. Pero kung Oo. walang lugar, ay may utak, may ano ka talaga, may problema. Tayo naman, gusto din naman natin na yung friends natin is honest with us. Totoo naman, totoo naman. Pero hindi sa point na ipapahiya tayo at ilalaitin tayo sa harap ng mga tao. Meron naman kasing way na mag-nice way na magsabi properly. Hindi Oo. naman yung dapat na all out na feeling niya, prangka lang siya para lang isabihin sa sarili niya na, ay, honest ako, sorry na, prank ako. Ayoko mga ganun eh. Prank lang pero sa lahat ng tao sinasabi. Alam mo, parang ako yata. Ay, hindi naman, mom. Ano na? Kasi ako vocal ako sa mga friends. Yung mga Oo close naman. friends. Oo ah. naman. Sa mga super close friends na pag may mali kang ginawa, sabihin ko talaga na mali yung ginawa mo. Pero good naman. Hindi ako marunong magsabi sa kanila ng
parang ibibaby ko I-sugarcoat sila. mo. Hindi ko i-sugarcoat na pag sinabi ko, kasalanan mo kasi yan. Decision mo yan eh. Ginawa mo yan. So, you have to live with your decisions. Ganun kasi ako magsalita. So, yung Totoo. mga barkada din namin na iba, pag may gusto silang sabihin dun sa isa, Ikaw magsabi. oo, Mama Sky, sabihan mo na kasi si ganyan. Kasi ikaw lang naman makakapagsabi sa kanya na hindi siya ma-offend kasi alam niyang you're coming from a good place. Pero alam mo, moms, okay lang yan ang pagkaprangka mo kasi alam mo naman na gusto mong ma-fix siya as a person na to be better. Hindi naman yung parang i-input mo na mas lumala siya. Oo. So, okay lang Ako yan. ayoko din kasing pabayaan na sa iba pa niya maririnig. Oo, totoo. Mas pangit na, mas nasaktan din yung tao na, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas Oo. mabuti na ikaw na yung direct friend na magsabi. So ganun din yung iniisip ko dati. Kasi kung ako, gusto ko din, pag close tayo, sana sabihin mo sa akin. Oo nga. Hindi ko maririnig from other people. So parang feeling ko, yun din yung rule ko na, sige. As a mom. As a mom. Na taga-solve ng mga Totoo. problema. So eto pa. Ito ang most like confession natin from Instagram. Oh my- May friend ako na palaging nagkukwento sa akin ng problems niya with her boyfriend. As a good friend, palagi ako nag-a-advise. Dumating sa point na sinasabihan ko siya na makipag-break na sa boyfriend niya dahil sobrang toxic nila. Then one day, in-unfriend niya ako at ng boyfriend niya sa lahat ng social media accounts. Ang nangyari pala, lahat ng sinabi ko, kinuwento niya sa boyfriend niya. Mas pinili niya yung boyfriend niya kesa sa akin kahit mas matagal na kaming friends. Ay! Charing! Hoy! Honor Hindi, Magic malakas. 6 po to. Hindi ko nasisira. Ay, malakas. Oo, Malakas. Oh my. Hindi ko nasisira kahit ilaglag. Galit na galit ako sa ganitong mga kwento. Oh my God. Kasi mas pinili mo yung boyfriend yun sa friend. Mas lalo na kung mas matagal na kayong friends. Oo, ang lala. Ito yung mga hate kong kinds of friendship. Oo. Yung parang Pag may jowa, naiiwan oo, ka na. pag may relationship involved. Kasi nakikita mo na mas binibigyang halaga nila yung nanakit sa kanila kaysa sa'yo na palaging nandiyan para sa kanila. Oh my gosh. Diba? May kwento ka ba? O, tsaka ito yung mga girls, usually babae to, na paulit-ulit. Oo. Na parang mga 20 times na silang nag-break. Di ba? Tapos, ang ending, ang pipiliin pa rin niya yung jowa niya na parang, hindi mo nakita yung 20 times na maling ginawa niya. Alam mo, I believe na ang toxic love talaga nag-e-exist. Kaya hindi talaga maiiwasan na parang kahit sobrang toxic, mas parang alam mo yung ibang girls nag-chase sa toxic love. Hindi ko Oo. ma-explain, pero Attracted sila. Kasi Red flags. naka-red goggles daw Oo. sila. So, may red heart goggles daw sila. So, nakikita nila yung mga red flags as parang a good color. Kasi Yes. yun lang yung nakikita nila. Pero that's good na ang friend na parang iniwanan siya ng magjowa. Okay na yan na nakaalis siya na compare kasi mawawalan siya ng problema. Oo. Diba? Kesa yung tatawag na naman sa'yo, nakipag-break na naman yung jowa ko, ganyan. Oo. So, paulit-ulit yan. Ulit-ulit. Marami akong mga ex-friends na Ay, ganyan. talaga? Pero hindi sila yung nag-FO sa akin. More of ako kasi parang, Oo. paulit-ulit na to. Hindi pa din tapos. Totoo nga, ganyan. totoo. Oh, Hindi ma. sila nakikinig. Oo nga, kasi hindi na talaga, actually, blinded na kasi sila sa love. So, hindi na talaga sila Oo. makikinig. Unless na may mangyari sa kanilang both together Major. as partners. Yun talaga na parang makaka-let go na ako. Pero hindi pa yan. 100 times pa yan. bago makawala. Bago matuto. Yes, bago matuto. Pero hindi naman din natin sila masisisi if in love sila. Yes, totoo yan. Kasi ma-blinded ka nga. Oo. Tsaka, masarap yung feeling of being in love. Na parang passive-aggressive relationship. Oo. Nakaka-addicting siya actually. Ay, nakaiba naman na, Char. Alam mo, na-realize ko din yan ng mga trentahe na ako na parang, dapat pala hindi mahirap yung love. Oo. It shouldn't be complicated. Hindi pala dapat Kalmado siya. pala dapat. Oo, hindi pala siya dapat you and me against the world. Tama. Parang nung high school tayo, parang galit tayo sa buong mundo kasi in love ka, Oo, di ba? totoo. Ngayon parang hindi dapat pala Dapat pala, hindi siya butterfly sa stomach mo. Dapat pala nakaka-calm siya ng nervous system. Oo. Yes! I love that! Lord, thank you. I swear. And applicable din yan sa friendships. Totoo. Dapat yung mga friends mo, excited kung makita sila. Alam kasi mo, oo nga. makakapag-catch up kayo. Hindi yung parang, hello, oh my God. Makikita na ko naman kami. siya. Ano naman kayong chika to. Parang ngayon, nakaka-drain yung, Oo. meron totoo yan. Dapat pala, kalmado ka lang lagi. Pag, totoo, alam mo, I believe sa energy. Pag nakita ka ng friend mo na parang hindi ka na ina-anxious Oo. or parang hindi ka na stress, yun yung kind of friendship na dapat hanapin mo na parang nakakakalma ng nervous system. Yes, and it's the same in relationship and friendship. Totoo. Kasi parehas yan, rooted in love. Totoo. So, Oo. dapat, siya, kalmado lang, Oo hindi... Na parang kaya niyo makipag-usap ng walang chismis pero nag-e-enjoy kayo na sa each other's Oo. company. Yun yung maganda sana. Okay, yung may sinasabi siyang hindi maganda about sa ibang tao, pero pag nakaharap sila, okay naman yung pakitungo niya. Ay nako!
Minsan nanggigil ako sa ganyan. Nakakagigil kasi parang nagpa-plastikan pala kayo. Naka-experience na ako na actually niyan. Parang sinasabihan ako lahat na parang, ay naku, mas mabuti nga na hindi mo na siya kaibigan. Kasi ganyan naman talaga siya. Pero pag nakita nila, nasistress talaga ako na parang, oh my God, plastic pala to, te. Plastic ka. Pero alam mo, hinahayaan ko na yan. Tsaka minsan harapan. Nakakatawa. Nakakatawa. Nagkita sila, no? Nagbesa-besa pa silang ganyan. Oo, may Ganyan. ganun. Pero normal yan. Inggitan talaga. Oo nga. I believe, nagsastart yan sa jealousy. Pag may inggit na, doon na talaga, mag-iirita na kayo sa each other. Ako inisip ko, kung ayaw niya sa isa't isa, wag na lang kayo magbatian. Oo, totoo. Na Kasi parang CV lang dapat, hindi na yung plastikan. Oo, Mas okay na. magpa-plastikan pa kayo. Oo. Okay lang naman siguro hi, hello. Oo. Pero hindi yung parang friends talaga kayo, di ba? Na parang hindi nag-miss na miss ang each other. Hindi Oo, naman yung pala. iba parang, hoy, oh my Oo God, nga. kamusta? Totoo. Ay, pwede na ba ako mag-artista? Bida kontra bida. Di ba? Ayan. Ito yung last confession natin from one of our readers. Are you ready for this? Kasi ang haba, girl. Ay, grabe. Story Oh. time. Buti na lang malaki yung screen natin. Ang haba Okay. Sasabihan niya sa'yo lahat ng ginagawa niyang kalokohan ng friend mo. Expecting that you'd understand and keep his secrets dahil lang matagal na kayong magkaibigan at marami na kayong pinagsamahan. So, story time. My best friend ako since college. For context, I'm a female, he's a male. Halos 13 years na kaming magkaibigan and we've been there for each other. So, lahat ng pinagdaanan namin. The thing is, kahit mga kalokohan niya, sinasabi niya sa akin. May girlfriend siya since college. Nalaman ko na lang na he would emotionally cheat on his girlfriend with other women. Oh, my. Lagi ko sinasabi sa kanya to just break up with his girlfriend kung ganun lang din ginagawa niya behind her back. But he never listened to me. Eventually, nalaman din ng girlfriend. Pero ayaw naman ng girlfriend makipag-break. Last year, my friend proposed na to his girlfriend. Nagbigay na ako ng warning sa kanya na tigilan na niya yung mga kalokohan niya. Pero not even a few months later, kwento niya na naman sa akin na he's cheating on his fiancé with another girl. Honestly, that was the last straw and I decided to cut him off and I didn't attend his wedding. Natuloy ang kasal nila last January and guess what? 2 weeks before the wedding, nakita ko siya sa isang concert kasama niya yung pangalawang babae niya. Oh my God! Oh my gosh. Alam, ito talaga mo nakakagalit Alam mo, nightmare yan. Kung alam niya naman, sabihan niyo yung asawa. Sinabi niya na dun sa girlfriend pero ayaw daw Tatanga-tanga. makipag-girl. Tatanga-tanga din si ate. Tanga- Ang gagawin tanga ko by sa choice. kanya, i-pray over mo, te. Besh! By choice na yon. Ano na yan? Katangahan. Sorry na sis, but katangahan na yan. And also, for dun sa lalaki, Oh my ang kapal ng mukha. Gwapo ba yan? Patingin? Kakagigil. Dapat Patingin naman. umasta ng anaayon sa Oh itsura. my gosh. Pero alam mo, hindi yan maging happy marriage. Kasi alam naman na nila yung kalokohan ng isa't isa. Oh, ay nako. Girl, forgive pa more! Grabe din yung patience ng mga Hindi ko kaya. babae, Oo. no? Ay, nako. Pero at least nagawa niya yung part niya na sinabi na hindi niya na kaya nag-attend. Oo. At least nagawa na siya ng boundaries. Good for her. Oh, Sa tsaka at friend. least as a friend, ginawa mo na yung yung responsibility mo Oo na. nga. Okay, sinabihan na kita, huwag mo nang gawin yan. Sinabihan ko naman yung girlfriend mo na ito yung ginagawa So, niya. tama din. At least wala na siyang konsensya na may tulog. Oo, na hindi niya sinabi. Kaya Kasi okay na, sinabi oo, niya. tama. Tsaka di ba? Grabe din yung lalaki. Oo. To have the audacity. Ang kapal ng mukha. Di ba? Patingin ang face para ikukulam ko. Ay, ano? Meron siyang audacity na madami. Oh my God, ang kapal. Ang kapal na mukha ng... So, siya na nagpa-concert sa kabet. yung comfort level of the guy to tell his friend Ano yan? Nagyayabang. na, To be honest, I think nagyayabang may yan. kasama din yun na yabang. Na parang ego niya, ay, pogi ako eh. Meron akong girlfriend, pero meron Ako, akong... sarap ikulam, ma'am. Na parang meron akong girlfriend, tapos meron akong side chick. Oo, Tapos kapal. papakasalan pa rin ako ng girlfriend ko. Oh my So kasama gosh. din yun, no? Ego din yun. Oh my Sa, gosh, nakaka- yabang din siya. Yabang din. And red flag talaga Yung yun. pinaka-red flag. Kasi, feeling niya, pagtatakpan mo siya, kahit mali yung ginagawa niya. Oo. I think sa maraming friendship natin, even if nung mga mas bata-bata pa tayo. Alam mo yan, yung mga pagtuwata ka sa bahay nung high school, Oo ganyan. naman. Pinagtatakpan natin yan eh. Yung Oo. mga ganyang mga bagay. Kasi parang kasama naman yan sa part of growing up. Diba? Totoo naman. Pero pag nag-30s ka na, 35 ka na, what if? Ganun-ganun Na- ka pa, kapal ng mukha. Tsaka yung merong may mga taong masasaktan. Oo. Dapat hindi tayo tool of them to hurt other people. At saka iba na kasi ang marriage sa friendship. Like, Oo. ibang level na yan. Like, forever na yan. At saka kawawa yung future kids mo eh. Oo. Tsaka, yan it's a trust issue. Sabi nila, di ba, pag
yung salamin daw nabasag. Basag na siya. Oo. It still works, but you know, na there's something there. Hindi na siya fix. Oo, hindi na siya ma-fix. Meron ng lamat. Tama Yes. ba? Ano Oo, lamat? tama. Parang may... Yun Oo, may ganun. Okay, so to wrap up this episode, kasi puro red flags yung pinag-usapan natin. Medyo masakit sa ulo. Dami negative. na nakit, Mams. Oo. I can relate. Ay, char. Pero dahil naka-move on na tayo sa mga red flags na yan, ayaw na natin ng mga red flags na yan. Ano naman ang biggest green flag for you when it comes to friendship? Ako, to be honest, ang low maintenance sa friendship, ang pinaka-green flag sa akin na parang hindi mo kailangan silang makipagkita. Alam mo yung pag nagkita kayo, very light yung aura, na parang ang saya mo, na parang kahit hindi kayo nag-catch up na matagal. Yung iba kasi, nagtatampo pag hindi kayo nagkikita. Pero I believe, ang mga low maintenance sa friendship na parang, oh, halika dito, random ba? Nagkikita kayo, na parang to push you to be better. For example, ako kasi, ang na-realize ko sa mga circle ko ngayon, I'm really happy. Like sa mga fitness friends ko, ganun sila, uy, workout tayo. They push you to be better nga, uy, kakayang-kaya mo yan, huwag ka matakot. Parang ginaganon ka, ini-encourage ka, hindi yung parang, uy, may chismis ako sa'yo, alam mo, magkita tayo, kailangan din pag-usapan. Ayaw ko na ng ganun, Mas. Gusto ko na yung parang, hindi ka kailangan mag-commit na parang naglagi kayo ng wikita, pero pag nagkita kayo, alam mo, very light lang aura, tapos parang masaya lang kayo na kaya yung pag-usapan na walang pinag-uusapang iba. Ayan Yun yung, yung gusto. tsaka yung mga low maintenance friendship, ayan yung kahit matagal kayo hindi nakita. Kahit Para pag years. nagkita kayo, parang kahapon lang yung last niyong kita, yun yung di ba? maganda, yun yung Oo. hinahanap, yun na yung pinipray ko talaga na yun ang paligid Ibig ko. sabihin, nasa tamang circle ka Oo na. nga. Yun, I love it. Tayo! Yan, kasi kami ganun. Minsan lang kami mag-usap, pero Oo pag nga. nakita parang, uy, teka, kamusta yung ano, ganyan. Oo nga, very light lang ba? Oo. So, dapat maghanap kayo ng mga light lang na friendship. Kasi pag ma-feel nyo naman na parang mabigat, na draining na kayo, alam mo, umiwas kayo. At try to put boundaries na din. Kasi, it's for you. It's for your inner peace talaga. Ako, I believe, pag nag-put ka ng boundaries mo, mas respetuhin ka ng iba. Mas hindi ka nila i-take advantage. At Yes. mas pahahalaga nila yung friendship mo. Okay. I believe. Yan, ako, I agree ako dyan. Yan din yung biggest green flag ko sa mga friendships. Yung mga hindi mo masyado kailangan alagaan. Tama! Kasi malaki ka na! Oo. We're all adults here. Oo nga! Oo. Yung hindi mo kailangang, para ka may jowang ina-update. Oh my, ayaw ko na ng Ganyan. gano'n na parang magtatampo nang hindi mo sila. Oh, di mo Mali- na ako, nang- nagpunta ka sa ano to, di mo naman ako in-invite. Yun na nga, Ganyan. ayaw ko na ng gano'n. Ako din, yun yung ang green flag ko na low maintenance friendship, yung hindi mo na masyadong kailangang alagaan. At kahit hindi mo alagaan, you know it's there. Tama. Yun Diba? naman talaga yung important. Oo, that's very important. And eto, how do you maintain your friendships as you grow older? Gusto ko talagang healthy. I like na surrounded ako ng healthy at fitness na people. Totoo yan. Kasi ako, grabe ako mag-motivate sa friends ko to be better. Like, girl, malungkot ka, magpasalon tayo. Ganun ako na parang pinapaganda kita sis, papagandahin kita, or papaboost ko yung confidence mo. So ako, gusto ko ng mga tao na ganun, na paligid ko. Healthy, kasi alam mo, mas maganda para pagpaligid mo ganun. Kasi yung mindset mo, mas clearer. Yes. Hindi yung parang, hindi na parang stress ka, mas maganda, mas happy ka na parang yun na forward mo yan na maging to wow, o nga, no? At saka mas nag-bring confidence sa'yo. Pag mas surrounded ka sa people na ganun. Kaya Oo. gusto ko, to be honest, iba din kasi pag healthy na mga tao. Oo. It's Healthy an- relationship din sa friends. It's an energy thing also. Totoo. Kasi kung ano yung gini-give out mong energy, ayun din yung nare-receive. So, So, kung yun yung set of friends mo, yun din yung makukuha mong energy from Ako, them. oo nga. Hindi parang, uy, run ako. Sige, kits. Parang Oo. ganun. Di By the kailangan. way, si Jai ay isang Pilates coach. Yes, Pilates coach. Charot. Enroll na kayo. So, talagang i-make better niya kayo. Totoo. Oo nga. Literal. Yes. So, yan, si Jai din, isa sa mga low-maintenance friends ko, na bigla ko lang niyayang mag-high rocks. Yes, oo nga. Actually, kaya nga pinag-uusapan ko kasi sinabi ko yun sa sisters ko, ako, I like my friends now na parang, alam mo yun, kasi ang totoong friends, mayayaya mo sa fitness. Tsaka may goals. At You may have same goals na goals. parang same kayo. Ayoko na parang, okay lang sa akin. Hindi ko naman maiwas na party-party. Okay lang yun sa akin. Kasi party girl naman talaga ako before. Pero hindi na yung to the point na laging lifestyle ko siya. Oo. Parang iba na yung, ano ko. Priorities. Priorities. Oo. To be healthy na. Kasi ayoko naman na madaling mamatay ka agad ba? Gusto ko healthy. Oo, ang goal natin ngayon as a trentahin is longevity. Oo, longevity na. That's why halos lahat ng mga nasa age bracket natin. And I like it It's na parang very- fitness era. Yes. Diba? Actually, not just millennials, but also Gen Z. Oo nga. Mas gusto Sila ko din na yung mga kasama natin sa mga pickleball. Oo ganyan. nga, I love it, Oo. diba? Grabe na pag ano na. And maganda kasi if you surround yourself with the same energy,
may same goals kayo. Tama. Hindi yung yung negativity lang yung meron kayong Oo. pag-uusapan. Ayan. I'm so happy about this chikahan. Kasi kaya tayo nag-catch up. Oo nga. In fairness. Dito pa! Naka-record pa yung catch up natin. Oo nga, I feel like ang dami nating mommy experience sa parareho na parang I'm happy na na-outgrow na natin yung mga bad at saka hindi tayo hypocrite na inaamin din natin yung pagkakamali natin. Di Oo, ba? yung mga red flag din. Oo, marami. Hindi akong red flag, guy. Don't worry. Pero I feel like totoo yan. Mag-mature ka talaga as you age. As you age. Yeah. At saka I'm nag-iiba happy. yung mga gusto mo in your friends. Totoo. Kung And it's okay na mag-iba. At saka it's okay na din to be selected na yun sa mga yes, friends. sometimes we outgrow our friends. Totoo. And it's that's, okay. Oo, and that's perfectly fine. Yes. Minsan, we're just in a different path. Totoo. And to be honest, ang mas priority talaga natin sa sarili natin, inner peace talaga. Yes. And ayan, meron ka bang gustong i-plug? Wow! Gusto okay. i-plug or i-promote? Oh my gosh, so follow me. Follow me na lang siguro on my social media accounts. Kung gusto niyo mag-Pilates, nandun lang ako sa Eastwood, sa Club 1. Nagtuturo ako doon. Part-time Pilates teacher. And yun, nahiya ko eh. Huwag ka mahiya, tayo lang to. Pero yun, follow me on Instagram, Jayat Pangan. And on TikTok, manood ka ng live ko, you know. And thank you so much for watching, guys. This is Para Po, a When in Manila podcast. Bye! Bye-bye!